At eto na nga mga kababayan, tayo'y nagbabalik na naman dito sa Master Judea Channel at dito sa video na ito, marami na naman tayong pag-uusapan na may kinalaman sa ating lipunan na ginagalawan at of course may kinalaman sa pang-araw-araw natin na buhay. Una, sa ating listahan, bakit? May dugo. Nako po, oo. Kasi kanina mga kababayan, habang nagsasalita si Marcos Jr. sa araw ng kagitingan, oo, kahapon na yun, kahapon kasi ipopost ko to, umaga na eh, oo. Napansin po natin mga kababayan na medyo nagte-turn into red yung kanyang bibig, especially dito sa kanan na bahagi ng kanyang ngipin. Oo. Medyo para sa akin at para din sa ating ibang mga kababayang netizens, ito po ay dugo. Oo. Kasi mamaya, ipapakita ko sa inyo, mga kababayan, kung nung nag-umpisa siya, wala pa po eh, maputi. Maputi yung ipin niya. Pero sa bandang kalagitnaan ng video, ang pula na. Kumakalat na yung pula dito. So, yun po ay talagang, hindi ko alam kung yan po ay kumain siya ng candy, kumakain siya ng candy dyan. Kasi may candy na pula, di ba? Pero para sa akin, wala naman siya kinakain na candy. So, sa akin, ito'y dugo sa tingin ko. Ang tanong, okay pa ba ang ating presidente? Nako, oo. Kung dinudugo na, delikado yan. Oo. At maliban dyan, mga kababayan, meron pa tayong ibang mga pag-uusapan. Pero bago yan, ito muna. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre pa tayo nagbabalik dito lang yan sa Master Judea Channel at magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. At huwag kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Syempre doon sa mga bago nating subscribers, welcome dito sa Master Judea Channel. Alright, okay. So dito mga kababayan, mag-chichismisan tayo dito sa video na ito. Kasi may kumakalat, maliban doon sa unang sinabi ko kanina, doon sa dumudugo ang bibig, may kumakalat ngayon na video, kumakalat po ang video na yung, di ba nagkaroon ng tawag dito, ng TRICOM hearing, no? Meron doon biglang lumutang, na di umano, parang parang tawag dito, ano ba tawag doon, yung sa Hello Garci, ano ba tawag doon? Whistleblower. Yan. Yung spy, mga kababayan, spider web. Oo. Kung kilala nyo yun, may lumutang doon sa TRICOM hearing na nagbigay pa siya ng ng kanyang sinumpaang salaysay. Yun, di ba? May kumakalat ngayon na video, mga kababayan, sarap na sarap sa paghipak. Oo. Sarap na sarap sa paghipak ng duroga. Nako po. Kalat na po yan sa mga groups, sa mga Viber, yan, sa mga Telegram, tapos sa Signal na app. Naku, kalat na po ang video na yan. Pero wala pa akong nakikita na nagpo-post, Oo. So malay mo, mamaya may post natin, di ba? Nako, totoo nga ang sinabi nila na the birds with the same feather bumabatak together. Ay, wow. Ay, malay nyo, mamaya, maisipan natin mga kababayan na ipakita, di ba? Well, actually, marami na po ang nakakita dito kasi marami po kaming group na mga DDS group na sa Facebook, sa Viber, kalat na ito. Nakakahiya, usang gala. Kung ako kakalat yung video ko na gano'n, ay wala na akong maipapakita ang mukha. Maliban na lang kung makapal ang aking mukha. Diba? So, magpapakalayo-layo na talaga ako eh. Pagka gano'n. Diba? But anyway, mga kababayan,
dito muna tayo sa dumudugo. Pero bago yan, ito muna. Bago doon sa dumudugo na bibig, mga kababayan, ito si Sastro Ganto Sasot, no? Ito si Sastro Ganto Sasot, tanggalin muna natin, stop sharing muna tayo. Remove muna natin 'to, no? Itong si Sastro Ganto Sasot, mga kababayan, alam naman natin na isa siya sa mga na-contempt, no? Isa po siya sa mga na-contempt ng TRICOM. Yan, okay. Dahil nga, hindi siya na dumadalo doon sa TRICOM hearing, sumulat naman, ha? Nagpaliwanag naman itong si Sas kung bakit hindi siya makakapunta. Nasa ibang bansa nga ito si Sas, di ba? Kung gusto nila, padala nila ng jet fighter o kaya yung tawag dito, eroplano para sunduin si Sas doon sa kung nasaan man siya. Di ba? So, sinight in contempt, kinontempt si Sas Roganto Sasot at eto po, sumagot si Sas Roganto Sasot at medyo matindi, ha? Medyo matindi yung kanyang sagot, ha? Damay ang lahat. Eto, panoorin po natin. And now, you would see what kind of House of Representatives you have. Hindi ba? Kita-kita naman kanina eh. Hindi ba? And yun lang masasabi ko, you go ahead and continue your political persecution because bilog ang mundo. Yan. And ang masasabi ko lang is, I know my international law. Tama. So ngayon, it is an honor to be cited in contempt by a very corrupt House of Representatives. Naku po, oo. Very corrupt. House of Representatives. Ay, hindi naman po tayo may sabi niyan, no? Oo. Ang sabi po yan ni Sas Roganto Sasot. Oo. At may mas matindi pa dyan, no? To. Uulitin ko. It is an honor to be cited in contempt by a very, very corrupt House of Representatives. Inulit pa. No? Inulit pa talaga, ha? Oo. Tuloy natin. Sino pa? Led by a very, very corrupt House Speaker. Paktay kaliha. Led by a very, very corrupt House Speaker. Wow. Grabe, matindi yun, ha? Oo. Kung ako sinabihan, hindi ako makatulog buong magdamag yan, eh. Oo. Iisipin ko yan, eh. Sino ba nakapanood nung yung sinabi ni Sas? Alak na to ako, ang dami nakakapanood kay Sas. Naka-live yan kanina si Sas, ang dami nanonood. Libo-libo, milyon-milyon. Tapos kinuha ko pa yung video. Kinuha pa ng ibang mga vlogger. Nako, kalat na. Paktay ka diha. Corrupt. Ha? Corrupt House of Representatives. Grabe. Tuloy-tuloy. Basahin nyo na lang yung post ko earlier. Nandun yung sulat ko sa kanila. Ilang beses ko nang pinapadala yan sa kanila? 4 times. I think 5 or 4. I can't remember. 4 or 5 times. Read the content of my letter. Read it. Discuss it with your kainuman, etc. And now, you would see what kind of House of Representatives you have. Hindi ba? Kita-kita naman kanina eh. Hindi ba? And yun lang masasabi ko, you go ahead and continue your political persecution because bilog ang mundo. And ang masasabi ko lang is, I know my international law. So ngayon, it is an honor to be cited in contempt by a very corrupt House of Representatives. Uulitin ko. It is an honor to be cited in contempt by a very, very corrupt House of Representatives led by a very, very corrupt House Speaker. And ayun, inulit pa. Walang hiya. Grabe, napakalaking insulto nito sa House of Representatives. Talagang matindi, no? Hindi talaga nagpapapigil si Sas Roganto Sasot, di ba? Sino nga pa naman ang hindi mabubwisit, di ba? Kung ikaw nasa ibang bansa ka, nag-aaral ka, tapos, mamanduhan ka ng House of Representatives para umattend sa hearing. Unahin mo pa ba yung hearing kaysa doon sa importanteng mga bagay-bagay
na ginagawa mo sa buhay. Na ginagawa mo para umunlad ang iyong buhay. 'Di ba? Tapos pauuwiin ka dito para makinig lang sa walang kakwenta-kwenta nilang hearing dyan sa Trico. Kailan mo kahapon, para mga tanga. 'Di ba? Magpipresenta ng mga kakampi nila ng mga spy web na mga addict naman. 'Di ba? So, ako sumasaludo ako din sa katapangan ni Sastro Gando Sasot na talagang walang pakundangan, mga kababayan, na walang pakundangan, walang preno-preno eh. Bulgaran kung bulgara. Diin na diin ang pagkakasabi ni Sastro Gando Sasot. At kung ako ay miyembro ng House of Representatives, hindi ko talaga maiiwasan na magagalit ako kay Sastro Gando Sasot. 'Di ba? At malamang sa alamang, uulanin ng kaso si Sastro Gando Sasot, but Sastro Gando Sasot will not utter that words if she don't know his rights. Kung hindi niya alam ang international law. 'Di ba? Sinabi naman niya kanina eh, no? So hindi siya basta-basta na pwedeng damputin na lang iuwi sa Pilipinas dahil hindi siya umattend ng TRICOM hearing. So ganun po kalupit, ganun po kalupit ang gobyerno natin ngayon. Nagfo-focus po sila sa mga hearing na dapat ang ginagawa nila ay nagbabalangkas ng batas, nagpapatupad ng batas, or nagre-revise ng mga matatagal ng batas. Ang ginagawa nila, nagiging kasangkapan sila, nagiging tuta at nagiging aso ng Administrasyon Marcos para durugin ang kanilang mga kritiko. Okay? So now, sabi nga ni Sas, mga kababayan, bilog ang mundo. Malay mo, bukas makalawa, hindi na sila ang nandyan. At ito, tandaan nyo, mga kababayan, marami tayong mga kaibigan na politiko at nagkukwento sa atin na sinasabi nila tutuluyan talaga nilang i-impeach si VP Sara Duterte. Itong mga nagsasalita na to ay mga kongresista. Okay? Kasi pag hindi daw nila tinuluyan si VP Sara Duterte, makukulong sila. Makukulong sila dahil sa ginawa nila sa mga Duterte. So doon pa lang, mga kababayan, they are admitting na meron silang kasalanan at paglabag na ginawa. Kaya natatakot sila na maging presidente si VP Sara Duterte dahil mayroon talaga silang kalalagyan. Kaya tutuluyan daw nila na i-impeach si VP Sara Duterte. But let's see what's going to happen and if kaya nila na taluyang i-impeach si VP Sara Duterte. Pero sa tingin ko, hindi mangyayari yan eh. Bago pa siguro mangyayari yan, ewan ko lang. Diba? So ngayon, mga kababayan, karma is real ba? Oo. Kasi may spy doon, no? May spy doon sa Trico na may mga binulgar siya na medyo palamya naman, na medyo hindi ka panipaniwala. Tapos biglang may lumabas na video, video niya na sumusupsop, bumabatak. Ito'y kalat na po, no? Tulad na sinabi ko kanina, ang daming groups na nasa lihan ko. Nandun yung video na yun. Marami kasi mga groups ng mga Duterte, mga vloggers, mga Duterte supporters. Naku po. Pinag-uusapan ng video na yan na hipak. Uy, grabe, no? Alam nyo, yung droga wala na po na idudulot na magandang magandang bagay sa ating katawan, sa ating pag-iisip, sa pamilya. Ano talaga yan eh? Kumbaga, lason talaga yan eh. Lason talaga sa buhay. Malas sa buhay ang paggamit ng droga. Kahit ano pang dahilan mo, kahit ano pang pinagdadaanan mo, hindi nun pwedeng i-justify na pwede kang gumamit ng droga dahil may pinagdadaanan ka. Diba? Dahil once na gumamit ka ng droga, wala na. Wala na. Sira ka na. Sira ka na doon sa mga tao, lalo na yung nakakaalam na nagduduruga ka. Diba?
At lahat ng sobra, aba, masama. Pag nasobrahan ka sa droga, matutuyo ang utak mo, no? Manunuyo ang balat mo. So, ibig sabihin, yung balat mo magdadry. Pero yung utak, pag natuyo ang utak mo, magiging bobo ka. Magiging bobo, babagal ang takbo ng utak mo. Yung comprehension mo, babagal din. So, in short, yung intelligence mo binabawasan. Yung talino mo, dati kang matalino, mawawala yan. Dahil nauubos ang sustansya ng utak mo, sinusunog yan ng droga. Yung iba pa nga dyan nagkakaroon ng internal hemorrhage, di ba? Pag nasobrahan ka sa kasisinghot. Kasi, di ba? Pag ikaw, suminghot ka lang suminghot ng kahit anong substance, pag nakasinghot ka lang, alikabok nga mananakit ang ilong mo, tapos maya-maya, pagka medyo maselan ka pa, magdudugo na ilong mo, magdudugo na lalabas dyan sa ngalangala mo. Diba? So, kaya, napaka-importante, mga kababayan, ng malayo ka talaga doon sa mga ipinagbabawal. Dahil, dito sa mundo, lahat ng sobra, bawal. Sobra pagkain, bawal. Sobra ka sa kolesterol, bawal. Sobra sa sigarilyo, sobra sa pag-inom, sobra sa pampababae, sobra, basta kahit anong sobra, pangit yun. Hindi maganda ang naidudulot doon. Ha? Kaya, ang tanong, ano kaya ang nangyari kay Mr. President? No? Kasi ito, nasan yun? Dumugo, mga kababayan? Saan na ba yun? Nawala na. Ay, ito. Benepisyo na ito. Ito, ha? Pakita ko sa inyo, ha? Dilita ko lang yung sarili ko. Marami nakapansin dito. Lilitan ko. Sarili ko para, saan na ba yun? Makita nyo, ng husto. Ayan. Ayun. Pansinin nyo po, mga kababayan, ha? Yung bandang ngipin. Okay? Pansinin nyo po. Ito. Kaya't ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, Ayan. tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang maging mas makabuluhan ang ating selebrasyon sa araw ng kagitingan, upang mas mabibigyan ng kahulugan ang ating ginagawa ngayong araw na ito. Dapat sa araw na ito, maibigay na natin. Kaya't kayo, mga beneficiaries ng ating mga programa para sa mga pamilya ng mga nasawi sa habang sila ay nagsiservisyo sa bansa, ay ngayong araw na ito, masasabi ko, maibibigay na namin lahat ng inaantay ninyo na napakatagal. Hindi dapat naging ganito katagal. At dahil nga nakikita ko kung gaano kahirap, hindi pala madali. Ang dami pang balikan natin. Yung friend nyo, si Lagdameo, Ayan, Si Lagdameo, panay, sa ilong. Sa tama yung sinabi ni Pangulong Duterte, yan, kung gaano kahirap, hindi pala madali. Ang dami pang diba? Kinakailangan kahit na wala na ang inyong mga asawa, ang inyong ama, ang inyong mga kapatid. Kahit wala na, ay marami pang kailangan gawin upang matanggap ang benepisyo na galing sa pamahalaan. Ngayon, dahil sa nakita ko, ika ko sa kanila, ayusin na ninyo yan para madali ang proseso. Kung nakita naman, basta't maliwanag na KIA ang isang tao at talagang kayo ang pamilya, paano pang kailangan natin gawin? Hindi ko maintindihan sinasabi niya. Paikot-ikot. May dinadamdam talaga to. Hindi siya nakapokus sa sinasabi niya Oo. Ang ending po dito, ibibigay natin ang pinaka-ending dyan, ibibigay natin yung nararapat na ibigay sa pamilya ng mga sundalong namatay. Yun lang ang konteksto ng sasabihin niya. Pero ilang minuto yan? 3 minuto. Paikot-ikot. Pero ito, hindi kasi masyado nakapokus Meron ako dito isa pa, yung nakapokus. Kaya sisimplihan. Ito. Parang ito ata yun Ito. Benepisyo na ito. Hindi. Kaya't ang aming ginawa. Ito.
Ito pansinin niyo po, ito mahaba-haba ito, pero mas focus ito eh. Pansinin niyo po mas malinaw ito, no? Pansinin niyo. Ito sa bandang una, ayos pa yan eh, malinis pa. Ay tamang-tama po. Ang nangyari po rito, wala pa dahil dugo, naghahanda po kami para dito sa paggunita ng araw ng kagitingan. Ayan, pansinin niyo po. Ay nasama Yan. po sa usapan. Yan. At kako, dapat naman, kung tayo ba ay nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga... Ayan. Pansinin niyo yung ngipin Oo. Nag-i-start pa lang siya magsalita. Pero maya-maya, pansinin niyo, pupula yan. Kasama ay kailangan ang ating pangako sa kanila. Ayan na. At ay lagi natin sinasabi, kahit ano pang mangyari, Ayan na. ang inyong Pumupula mga na. pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Sabi nila sa akin, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang komplikado, mga documentary requirements, at kung ano-ano. Ay kako, hindi siguro tama yan. Dahil bakit? Ayan kita nyo ba? Pulang-pula na. Bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong? Kadiri. Kadiri, Pasintabi po sa mga kumakain, Tigil nyo muna, kain nyo. Sa mga pamilya ng mga nasawi. Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang punot dulo ay nagiging matagal na. Nagiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya't ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos. Tayo na sa siniskwela? Tayo na magpa-dentista. Ay, hindi sa ngipin yan eh. Mukhang malala. Ng kanilang mga pangangailangan upang maging mas makabuluhan ang ating... Ba't nandiyan si Tio Moreno? Ayan Pag side view, kamukha ni Tio Moreno. Tuloy natin. Selebrasyon sa araw ng kagitingan. Para malungkot ka na yan. Para hindi ka natutuwa. Nangyari na upang mas mabibigyan ng kahulugan ang ating ginagawa ngayong araw na ito. Dapat sa araw na ito, maibigay na natin. Kaya kayo, mga beneficiaries ng ating mga programa para sa mga pamilya ng mga nasawi sa habang sila'y nagsiservisyo sa bansa, ay ngayong araw na ito, masasabi ko, maibibigay na namin lahat ng inaantay ninyo na napakatagal. Hindi dapat naging ganito katagal. Di ba? Kaya yan po ang ating ginagawa po ngayong araw. Tinitiyak po natin na lahat po ng mga lahat ng pamilya ng mga na nawalan ng mahal sa buhay ay mabigyan Parang malungkot kayo, kuya. ng kanilang benepisyo sa pinakamadaling panahon at sisimulan po natin ngayong araw. Di ba? Ang haba ng pagsasalita niya. Pero ang bottom line, ang gusto nilang sabihin, yung mga benepisyo na hindi nakuha, hindi pa nakukuha ng mga pamilya, ng mga sundalo at men in uniform na namatay, ay ibibigay na natin sa lalong madaling panahon at umpisahan natin ngayon. Di tapos. Ba't pinabot mo ng 3 minuto? Ayan tuloy, nagdugo-dugo na yung bibig mo. Ayan Yan mga kababayan, nakikita nyo, di ba? Pulang-pula na Ayan kadiri. Dito malinis pa ayan, malinis pa dyan. Pero dito sa bandang gitna, around 2 minutes and 4, ito. Ayan kita nyo naman, di ba? Mas maganda to kung malapad yung cellphone nyo, naka-tablet kayo. Kasi makikitang-kita nyo talaga yan. Pero ako dito sa laptop, kitang-kita ko siya Kitang-kita ko na talagang dumudugo siya. So ang tanong, okay pa ba ang presidente ng Pilipinas? Alam ko yung pagdugo ng ipin, minsan nagkakaroon ka ng
Ano ba? Kapag may singaw ka, hindi naman dumudugo yan eh. Pag singaw, lumulobo, namamagayan, dudugo lang yan pagka pinisil mo. Pinisil mo gano'n, may singaw ka. Masusugat kasi. And other, ano ba yon? Yung may sakit sa ngipin, may sakit sa gilagid, ano ba tawag doon? May biglang dumudugo na lang yung ngipin. So sa mga dentista dyan, I'm sorry I'm sorry sa mga kumakain pasintabi po. Yung, ano ba tawag doon? Sa dumudugo lagi yung ngipin. Oo. Basta merong sakit na gano'n. Pero pwede din naman na nasobrahan. Oo. Kasi yung ano natin, kung hindi naman nagagalaw yung gilagid kung hindi naman halimbawa, hindi ka na pag nasuntok ka, yan, dudugo talaga yan. Kasi magkakaroon ng force minsan pag nagtututbrush ka, dudugo yan. Oo, lalo na pagka may mga sugat-sugat, yung ano mo, gilagid mo, dudugo yan. Pero yun lang ang mga nagiging reason sa pagdugo ng bibig. Pag sinampal ka ng nanay mo, dahil mura ka ng mura or salita ka ng salita masama, dudugo talaga ang ngipin mo. Pero ito, mga kababayan na nakakabahala, nagsasalita lang siya pero dumudugo yung bibig. Oo. So, okay pa ba ang presidente ng Pilipinas? Kasi, kung yan mga kababayan, malala. Dapat ipahinga na niya yan muna. Oo. Sabihin niya sa taong bayan na, magpapahinga muna ako kasi dumudugo yung gilagid ko. Oo. Pero ako from the bottom of my heart, mga kababayan, ako pinapanalangin ko na sana walang malubhang karamdaman ng ating presidente. Oo. Oo. Ayun, totoo yun. Oo. Pero yan, hindi basta-basta yan yung pagdugo, mga kababayan. Kalimutan ko yung sakit. Paki-comment nga dyan, yung ano, laging dumudugo yung gilagid. Pero sakit yun sakit yun. Nakalimutan ko na yung pangalan. May kakilala akong ganun Habang nagsasalita, dumudugo yung gilagid. Kadiri yun. Oo. Pero ito, hindi natin alam kung ano talaga ito Oo. Dumudugo. Oo. Grabe. Hindi kaya nasobrahan si Mr. President? Oo. Nasobrahan sa ano? Saka po. Bahala na kayo. Kung ano yung nasobrahan. Oo. Baka nasobrahan sa chicharon. Diba? Oo. Nasobrahan sa pulburon. Chicharon, saka pulburon. Diba? Pag yung chicharon, pag dinurog mo ganyan, magiging pulburon yun. Pipino yan Oo. So, delicates, mga kababayan. Delicates po ito, no? So, ito ba ay ganti ng panahon? Pero ito, sa tingin ko naman, hindi pa naman ito malala Dumudugo lang naman Nasaan na ba yun? Grabe, no? Sumaludo pa. Ayan, Dugo-dugo, I-zoom nyo, I-zoom nyo, makikita nyo talaga. Okay? Ay, yung video pala, no? Yung video na kumakalat ngayon, parang, wait lang. Parang gusto kong ipakita sa inyo, Wait lang. Ito, ito. Parang gusto kong ipakita sa inyo. Grabe. Uy! Sinindihan. Wait lang. Whoop! Uy! Sinindihan. Uy! Grabe naman yan. Ay, sus. Grabe naman. Sinindihan, mga kababayan, tapos maraming usok. Ang ganda ng gamit na ano ba tawag doon? Yung paraphernalia sa paggamit ng shabu-shabu. Ayun Kilala nyo yan? Parang kilala nyo yan parang gusto ko ipakita, kaya lang baka ma-strike tayo ma-strike tayo ni YouTube, bawal yan yung mga ganyan-ganyan. Baka sabihin yan, nagtuturo tayo ng droga. Sige.
Sa hiwalay na video na lang natin yung pag-usapan. Kasi, baka no? Baka magalit sa akin yung may-ari ng video na yan. Oo. Mukhang vlogger din ata yung may-ari ng video na to eh. Oo. Hayaan na lang natin muna siguro siya na siya ang maglabas ng video. Oo. Pero malay pa bukas, di ba? Magkaroon tayo ng pagkakataon. Kasi medyo busy tayo ngayon eh. Oo. Di ba, pa-isa-isa na nga lang video natin. Pero, parang kilala nyo ata yan eh. Natin mo. Oo. Ay, nako po. Delikado tayo dyan. Oo. So, wag na muna natin ipakita, no? Oo, sa ibang video na lang para at least itong video na to safe. Grabe, no? Birds with the same feather, bumabatak together. Okay namin. Malala talaga. So, try ko! Opo. Mahirap paniwalaan itong ganito. Oo. But anyway, mga kababayan, kaya, yung mga anak ninyo, alagaan nyo mabuti. Baka mapariwara. Iiwas po sa droga. Oo. Kaya, ngayon, pusang gala, mga kababayan. Ang tindi na talaga ng droga ngayon. Oo. Dapat maibalik na talaga si Duterte. Kung hindi man si Duterte, yung katulad ni Duterte na galit sa droga. Oo. At umpisahan natin yan sa PDP laban. At ito nga pala, si Kitty Duterte tuloy. Si Kitty Duterte gumaganda lalo nung napunta sa Netherlands. So, may panawagan sa inyo si Kitty Duterte. Oo. Ang sabi ni Kitty Duterte, panoorin na lang. Tapos support makaboto ka na tapos suportahan mo ba ang PDP at si Pastor Kibuloy? Yes, so suportahan natin yung PDP laban, Vote Straight PDP laban. And I would like to greet Pastor Kibuloy. Hi Pastor, sana malala mo pa ako. Of course. Kasi since maliit ako, syempre. So, mabuhay kayo. Thank you. Thank you. Ayan si Kitty Duterte ng bata. Ninong pala nito si Kitty si Pastor. Ayan tropa talaga sila. Tropa talaga sila ni Pastor, Bata pa si Kitty dyan, nung birthday ni Kitty, nandun pala si Pastor. Ayan, anyway, mga kapatid, yun lang naman ang panawagan ni Kitty. At syempre, ako mananawagan din ako sa inyo, iboto po natin si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi kung mahal natin si Pangulong Duterte, dapat mahal din natin si Pastor Apollo Kibuloy dahil best friend yan ni Pangulong Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy. At maraming nagawa yan Wala, hindi sa pagmamayabang, hindi sa pambobola sa inyo. Marami talaga nagawa si Pastor Apollo Kibuloy na hindi nagagawa ng mga kasalukuyan na nasa gobyerno ngayon. Pwede na namang i-research yan Pwede kayo mag-search sa lahat ng platform sa social media kung ano ba mga nagawa ni Pastor. Diba? Yung mga binibinta sa kanya, kalokohan yun. Maniwala kayo. Oo. Yan ay 100% politika. Kasi, naku po, pag nakausap nyo si Pastor Apollo Kibuloy, parang si Pangulong Duterte, parehas na parehas sila, napaka down to earth, talagang walang yabak sa katawan. Walang yabak sa katawan. At ang pag-uusapan, lahat puro development sa buhay, development kung saan-saan. Yun ang laging gustong pag-usapan ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya napakaganda ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi nakafocus sila sa development. Kahit walang pera, pero yung leader kasi kahit walang pera nakakagawa ng paraan para mas isakatuparan yung gusto nila. Kung leader ka. Pero kung politiko na corrupt, walang mangyayari. Kahit gaanong ambisyon mo, kahit anong pangarap mo, kung ikaw ay corrupt, walang mangyayari sa pinaglalaban mo. Pero si Pastor, si Pangulong Duterte, pareha sila naging successful sa kanilang mga larangan. Pero ikinulong sila ng walang kasalanan dahil sila ay mga malalakas na nilalang na magpapanalo kay
Vice President Sara Duterte sa darating na halalan. So mga kababayan ko sa Luzon, Visayas, Mindanao, ipakita po natin ang tunay na unity. Noong March 28, nagkaisa ang buong bansa, pati buong mundo. Nagkaroon tayo ng unity para ipakita ang pagmamahal at pagsuporta, pagkondina sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Ngayong darating na eleksyon, gawin po uli natin yun. Magkaroon po tayo ng unity na iboto natin yung mga kandidato na inendorso ni Pangulong Duterte or yung mga kaalyado nila sa PDP Laban. 10 po yan. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, may kasama pong siyam yan, kasama yung mga adopted candidates, iboto po natin sila. Kung gusto nyo na mabago ang Pilipinas, yung tunay na pagbabago. Dahil aminin nyo sa hindi, alam nyo nung panahon ni Pangulong Duterte, may nagbago. Pero ngayon, may nagbago din. May nagbago sa kasamaan. Napunta tayo doon sa maraming krimen, maraming droga. Kaya nga, pag nagpunta tayo sa mga palengke, manood kayo ng mga kali-kali survey, maririnig nyo, ibalik si Duterte. Diba? Okay, naniniwala ako, hindi mag-i-endorso si Pangulong Duterte nang hindi niya pagkakatiwalaan. Itong dalawang ito, marunong bumasa ng tao yan eh. Marunong bumasa ng karakter ng tao. Kung ito ba ay may ibubuga. Di ba? Noong eleksyon pa nga lang, sinabi ni Pangulong Duterte na yan, si Marcos. Wala yan. Weak yan. May bagahe. And look what happened. And si Pastor Apollo C. Kibuloy, sabi niya dati, na ito, si Rodrigo, si Mayor Duterte, magiging presidente ito. Naging presidente. At lahat ng pinangarap ni Pastor sa kanyang sekta, sa kanyang organisasyon, natupad lahat. So, hindi malayo or posible, mga kababayan, na matupad ni Pastor. Actually, hindi na nga posible. Super posible. Kasi kaya-kaya pong gawin. Kinukurap lang yung pera natin kaya hindi po nagagawa. Pero pag ito, si Pastor Apollo Kibuloy, ipinasok natin diyan sa Senado, nakakasiguro tayo na ang ultimong sintimo ay pahahalagahan at sisilipin ng kandidato na ito. Okay? Si Senator Bato del Rosa, Senator Bongo, Jimmy Bondoc, JB Hinlo, Raul Lambino, Dr. Mata, Philip Salvador, Vic Rodriguez, Marcoleta, tapos sino pa ba? Wala na ako nakalimutan, si Pastor Apollo C. Kibuloy. Alright? So magkita-kita po tayo muli, mga kababayan, sa susunod nating video. Ipapakita ko sa inyo, baka may mauna na sa akin magpakita ng video na sumusup-sup. Grabe, sarap sa usok eh. Okay? Alright, so magandang araw sa iyo, mga kababayan. Once again, this is Pastor Jose. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat. Goodbye.